Purihin po ang Panginoon. Sabihin mo nga sa iyong katabi, I am forever blessed. Ayun, amen. Sino pong napagpala ulit sa biyaya po ni Lord? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Thank you, Lord God. Hallelujah. Napakabuti niyo po. Palakpakan din naman po natin ang ating worship team. Purihin po ang Panginoon sa kanila pong buhay. Hallelujah. Ayan, umulan, bumagyo, ano pa man, nandito sila nagpa-practice, no? At salamat po. Sabi mo nga sa iyong katabi, salamat sa Panginoon, nandito ka. Ayan, hallelujah. At naniniwala akong pagpapalain ka ni Lord, amen? So, sige po, isa pong napakagandang umaga dahil ang Diyos po ang gumagawa ng bawat umaga, amen? This is the day that the Lord has made and we will rejoice, amen? Kapag may rejoicing, may strength. Pag may rejoicing, may victory. Amen. Hallelujah. That's the way ni Lord. Binibigay po niya sa bawat isa ang bawat umaga upang ikaw ay i-confirm o sabihin talaga ni Lord na ang araw na ito ay nagtagumpay ka na dahil sa Panginoon. Amen. So, napakabuti po ng Diyos. Patuloy po nating ini-enjoy ang kabutihan po niya. At ngayon ay patapos na po ulit ang July. Papunta na po tayong August. At yon, ito na po yung pinaka-finale po ng atin pong topic, ano po, o series, Great Reward. At sabi mo ko sa iyong katabi, umanda ka. Ayan, magkakaalaman na. Sige. Praise God. So, yun po, no? Napakabuti po ng Panginoon, no? Itutuloy po natin at sa biyaya po ni Lord ay lahat po tayo mabibigyan po ng pagpapala at even warning at mapapaalalahanan po sa atin pong pagtalakay, sa atin pong pag-uusapan, no? Last Sunday, si Sister Lynn po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Sister Lynn. Nag-share po siya ng Word of God and very powerful, very anointed po yung kanya pong naibahagi po sa atin. Kaya nakakatuwa po na ang bawat isa po sa atin ay ginagamit po ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Tingnan niyo po yung dating, sabihin ko po, sa buhay ko na lang, yung dating lasenggo, dating mayabang, kanina nga, na pinaisip sa akin ni Lord na dati ganito yung buhay ko, hindi maganda, hindi ka aya-aya sa Panginoon, pero ngayon nandito na sumasamba sa Panginoon. Amen. Ganyan po ang Diyos, ano? Eksperto po siya sa pag-aayos ng buhay. Okay, ang tao lang po kasi kung ayaw niyang ipaayos ang kanyang buhay sa Panginoon at gusto niya pa rin yung dati o yung gusto niyang buhay, klase ng buhay, at yun naman mapapahamak po talaga ang tao. Yan. Okay, so sige po, ready na po tayo. Tignan po natin, tuloy po natin, ano? At sigapin po nating biyaya po ni Lord ay talagang matapos natin ng maaga kasi marami pa po tayong mga iba't ibang gagawin after this. Ano po? Okay, sige po. Purihin po ang Panginoon. Yan, great reward, no? So, eto po, nasa part 4 na po tayo. Parang mabilis yata yung napindot ko, Okay. Iyon. Okay, so part 4, kasi part 1, part 2, part 3, si Sister Lynn, ngayon naman part 4. Yan. Okay, sige po, ito po ang salita po ng Panginoon. Basahin po natin sa Roma chapter 14, verse 10. Ang sabi po dito, ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ng iyong kapatid? Amen? So, sabi po ni Apostol Pablo, at ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Amen. Sabi mo nga sa iyong katabi, huwag mong hatulan ang iyong kapwa. Okay, bawal humatol. Ang Diyos lang kasi ang hahatol. Amen. Okay, tuloy po natin itong verse na to. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Ito po yung sabi ni Apostol Pablo, no? Lahat po tayo, kahit sino man yung mga kakilala mo yan, no? Mayaman, mahirap, bata, matanda, lahat po tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Okay? Kanina nakita po natin, lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Parehas lang po yan. Ano po? Hukuman ng Diyos, hukuman ni Kristo. Kasi si Kristo na ating Panginoon, siya po ay Diyos. Ano po? Na nagkatawang tao. So napakaganda, na makita po natin na lahat pala, dito ka na parang minsan may mga daing ka, may mga parang puna ka sa isang tao, may ginawa siya sa'yo, pero ang tigas pa rin niya, ganyan. So
darating ang araw, haharap siya sa hukuman ni Kristo at yung ginawa niya sa iyo, no, ay ipagsusulit niya. Hello? Kung hindi man niya ma-realize yung kanyang ginawa at di siya magsisi, no, haharap po siya sa hukuman ni Kristo. So, sabi mo kasi yung katabi, natatakot ka ba? Ay, ano, natatakot ba? Hindi. Okay. So, haharap tayo, no, sa hukuman ni Kristo. Bata, matanda, walang pwedeng mag-escape. Okay, sabi mo nga sa iyong katabi, judgment is real. Judgment is real. Amen. Praise God. So, unlike yung mga ibang tao, minsan sinasabi nila, wala yan. Pag namatay ang tao, wala na. Wala ka nang alam, wala ka nang ano-ano pa man dyan. Ganyan po yung maraming mga taong paniniwala. Pero sa totoo lang, sinasabi po ng Biblia, sinasabi ng salita ng Diyos na lahat ng tao haharap sa hukuman ni Kristo. Okay? Okay, lahat ng tao ay, ibig sabihin, ganito na lang, lahat ng tao ay hahatulan ng Diyos. Kasi nga, ito po, makikita po natin, ito pong hukuman ni Kristo at hukuman ng Diyos, sabi nga po natin, the judgment of believers. Okay, tignan po natin itong katotohanan to. I-explain ko lang, ano? Kasi na-discuss ko na rin po ito sa amin pong School of Leader 1, Soul 1. Kaya napakaganda po. Gusto ko pong ulitin po, ano? Kapag ikaw ay nag-join sa Soul 1 o School of Leader 1, hindi ibig sabihin na leader ka. You are preparing yourself. Gusto mong lumago kasi pagdating ng araw, gagamitin ka ni Lord. Okay? Ang Soul 1, School of Leader, hindi lang pang leader. Hello? Hindi lang pang leader. Ito ay yung mga mananampalataya na gustong matrain, ma-equip upang maging leader pagdating ng araw o gamitin po ng Panginoon. Okay? So, the judgment of believers. Kapag sinabi po natin hukuman ng Diyos, hukuman ni Kristo, sino po yung mga audience dito na hahatulan? Believers. Pastor, bakit hahatulan? Ibang klase ito, no? Pag sinabi po natin the judgment of believers, ay makikita po natin the judgment seat of Christ. Ayan po, no? Unang-una, wag po kayong dapat matakot po dito. Kapag ikaw ay na kay Kristo, hukuman ni Kristo, ikaw ay haharap. No? Okay? So, ano pong mangyayari dito, Pastor? Unang-una, sa hukuman ni Kristo, at ang audience po doon ay yung mga believers, mga mananampalataya. Yung mga unbeliever, hindi kasama sa hukuman ni Kristo at ng hukuman ng Diyos. Saan sila, Pastor, pupunta? Mamaya pag-usapan po natin. Isusunod po natin yon. No? So, sa judgment seat of Christ, o hukuman ng Diyos, o hukuman ni Kristo, ang ano pong mangyayari doon, Pastor? Ang mangyayari po doon, Christ evaluates our spiritual works. Okay? May kausap po ako? Okay. Kaya, kailangan sa buhay mo bilang Kristiyano, anak ka ng Diyos, ikaw, si Kristo nasa iyo, talagang mag-igi ka, no? Hangarin mong lumago, spiritual. Kasi sabi mo nga sa iyong katabi, i-evaluate yan ni Lord pagdating ng araw. Parang anlam yan ang boses niya. Parang, hello? Amen? Kaya, maaring halimbawa, ang buhay mo, ay tinanggap mo si Kristo. Tuwing linggo ka lang pumupunta sa church at maliban doon, wala ka ng ibang ginagawa. I-evaluate yan ni Lord. Hello? At halimbawa, di po ba, i-evaluate yan sa harapan ni Kristo, pero huwag kang mag-alala, ligtas ka na. Hello? Ligtas ka na, wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ikapangamba. Pangalawa, makikita po natin, pag sinabi natin judgment seat of Christ, o hukuman ni Kristo, hukuman ng Diyos, ang audience, believers, it's not about condemnation. It's a celebration. Hello, may kausap po, no? Okay, pinag-usapan po natin dito, hukuman ni Kristo. Hukuman ng Diyos. At ang audience, believer. Yung mga hindi tumanggap kay Jesus Christ, wala po dito. Hindi po sila kabilang. May kausap po. Okay, sabi mo kasing katabi, kabilang ka ba doon? Anong sabi po niya? Oo, siyempre, pag tinanggap mo si Lord Jesus Christ. So, ito po, ayan, judgment seat of Christ ang tawag po dyan. O sa Bible school, ang tawag po, Bema judgment. Ito po yung pinakamataas na hukuman. Ano po, na kung saan dito po ay talagang patas, no? So, it's not about condemnation, okay? But at celebration, nothing to fear, but filled with hope. Ayun, kaya, harap ako sa hukuman ni Kristo, mananampalataya ka na, natatakot ka, hindi, ligtas ka na, doon ka na nga sa harapan ni Kristo eh. Kaya nga lang, i-evaluate lang yung ginawa mo nung ikaw ay nabubuhay. Ninais mo bang lumago?
O kontento ka na, padalo-dalo, minsan absent, minsan marami pang absent. Wala ka nang desire sa spiritual na paglago. I-evaluate yun. Pero again, wag kang matatakot, ligtas ka na. Kaya lang, pag pinag-uusapan po kasi natin ay great reward. Amen. 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 Hello. Okay. Next, ano pa? It's not about punishment, but Christ-loving review of our spiritual growth. Pag umarap tayo, believers tayo, anak tayo ng Diyos, pag umarap tayo sa hukuman ni Kristo, hindi yung, paparusahan ako ng Panginoon. Hindi ganon. Ligtas ka na eh. Wala nang parusa. Ipaparamdam, mas lalo pong mararamdaman yung pag-ibig ng Panginoon. Halimbawa, ikaw ngayon, tinanggap mo si Jesus. Naranasan mo, sabi ni Sir Bing, yung pag-ibig ng Panginoon. Paano mo in-apply sa buhay mo? Paano mo ginamit yung pag-ibig ng Diyos na nadama mo? Malamya ba ang effect ng love ni Lord sa'yo? Maalab ba? Maapoy ba? In-apply mo ba sa iyong kapwa-tao? O nilait-lait mo lang yung kapwa-tao, tapos sasabihin mo, mahal mo ang Panginoon? Hello? Christ-loving review. Okay? Kasi yun po yung command. The greatest command of God, ano po? Love the Lord your God with all your heart. O po, Panginoon, tinanggap ko po yan, mahal na mahal kita. Paano mo in-apply? Ayan, i-evaluate yun. Okay? And again, walang dapat ikatakot, ligtas ka pa rin. Evaluation lang, celebration po yung mangyayari. Pangalawa, as next, past sins are not focus. Sa judgment seat of Christ, believers ang audience, hindi po focus yung nakaraan mong nagawang kasalanan. Ligtas ka na nga, dadyan ka na, ulit-ulitin ko po yun. No. So, past sins are not the focus of this judgment. So, tinawag po kasing judgment, parang ang implication po kasi nito ay, distribution of rewards. Okay? Halimbawa, ito, hukuman ni Kristo, dito ang Panginoong Jesus. Lahat dito, mga anak ng Diyos, ligtas na. Kaya lang, ini-evaluate yung spiritual works upang kung sino yung talagang nararapat na bigyan ng gantimpala. Hello? Hello? Kaya matters din pala yung paglago. Matters pala yung love ni Lord na naranasan mo, ina-apply. Sumisigasig ka. May kausap. Kasi may kapalit may gantimpala pala si Lord. Pagdating ng judgment seat of Christ, hukuman ni Kristo. Okay? Kaya nga, sabi po ng Romans chapter 8, kaya nga ito po, titignan po natin, kaya nga, wala nang kahatulan, parusa sa mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Di ba? Pag tinanggap mo, yan po ang napakadakilang gantimpala o pag-asa o di kaya napakadakilang dapat malaman ng isang taong sumampalataya, sumunod, tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka nahahatulang maparusahan. Oo. Kaya nga haharap ka sa hukuman ni Kristo, hindi ka upang parusahan, kundi ligtas ka na. Kasi ang sabi ng Bible, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Dating makasalanan, di mabilang yung kasalanan, pero dahil kay Kristo, hindi na ako hahatulang maparusahan. Yan palang kapatid, panalo ka na eh. Kung naiintindihan mo yan, kahit anong mangyari, tuloy-tuloy ka. Kung maintindihan mo yan, mas lalo mong pag-iigihin ang maglingkod sa Panginoon. Mas lalo mong nanaising gusto ko pang makilala ka ng lubusan, Panginoon, na nagligtas sa akin sa parusa ng kahatulan. At kaya maraming mga Kristiyano patumpik-tumpik pa rin hanggang ngayon. Hindi seryoso masyado. Hindi mo makita yung zeal, yung apo, yung sigasig. Hello? Ikausap. Tandaan mo yan, kapatid, di ka nakahatulang maparusahan. Kaya pag sinabing hukuman ni Kristo, hindi ka tatayo doon at haharap upang hatulan. Okay? It's evaluation, celebration, and then distributing of rewards. Hello? Great rewards. Okay. Ano pa? Heavenly rewards are presented. Ito na. Sa judgment seat of Christ, hukuman ni Kristo, heavenly rewards are presented based on faithful service. Okay? Amen?
Okay? Hallelujah. Kaya pala si sister ang sigasig niyang maglingkod. Kaya pala si brother kahit na uugod-ugod, nag-i-evangelism pa rin. Amen? Kaya pala si brother kahit umulan bumagyo, tumadalo pa rin sa church. Faithful service. Alam yan ni Lord lahat. Pagdating ng araw, lahat ng ginawa mo, sa hirap, sakripisyo, paglilingkod sa Panginoon, lahat po, mamaya makikita po natin ng ginawa ho natin. Diyan po, magkakaalaman. Sasabihin ni Lord lahat yan. Bibigyan niya ng gantimpala. Amen? Sabi nga natin, heavenly rewards. Heavenly rewards. Hindi tayo re-reward ni Lord ng laptop, BMW, walang ganong reward dun. Hello. Amen. Walang mga bagay dito sa mundo na isasama sa reward ni Lord. Heavenly rewards po yun. Heavenly rewards. Hallelujah. Okay, amen. Okay, ano pa? Sa judgment seat ni Lord, grace remains the foundation of our relationship with God. Amen? Andun ka sa harapan ni Kristo at ako because of the grace of God. Yan pa rin yung pundasyon niya. Ano man yung mayroon ka na matatanggap mo pagdating ng araw based on your relationship with God. Lagi po nating tatandaan, halimbawa ako, Sister Maan, no? Materially, napakayaman, nililigawan ko siya, girlfriend ko siya. So ako, pulubi, halimbawa, mahirap lang, simple lang yung buhay ko. Di po ba? So ngayon, nag-propose ako, sinagot niya ako, minahal niya. So lahat ng kayamanan niya, kami mag-asawa, lahat ng kayamanan niya, kayamanan ko na rin. Bakit? Paano nangyari yan? Because of our relationship with Him. Ganon din sa Diyos. Kung anong mayroon sa Panginoon, hello? Amen. At may relasyon ka sa Kanya, sa'yo din. Amen. Naintindihan niyo ba? Okay. So, yan po. Judgment seat of Christ. Sabi mo sa iyong katabi, rewards is real. Okay, meron pong sinabi kanina na tatanggap po tayo. Amen? Ano kaya itong mga tatanggapin natin? Okay, tignan po natin. Anong uri ng gantimpala ang tatanggapin ng mga tagasunod ng Panginoong Jesus sa langit? So, doon pa rin tayo doon sa Bema Judgment o di kaya Judgment Seat of Christ or Hukuman ni Kristo. Ito na po, distributing of rewards. Makikita po natin dito, sinasabi po ng James chapter 1 verse 2, sabihin nga natin, ang matatanggap mo kung ikaw ay patuloy na lalago at tapat na maglilingkod, crown of life. Okay? Amen? Ano po yung crown of life? Ibig sabihin, celebrating perseverance through trial. Ito yung tatanggapin ng taong antindi ng pagsubok mo. Halos minsan, kumakain ka na ng hindi na 3 beses isang araw pero nagpapatuloy ka. Hinahadlangan ka. Pag halimbawa, inihadlangan ka ng asawa mo, no? Yung maraming mga kwento po dyan eh. Yung magsisimba ka ng Sunday, ay pilinansya mo yung pero makita mo yung asawa mo galit na galit. Ang ginawa niya, yung damit mo na nakahanda, binabad niya sa tubig o di kaya tinapon niya. So, ganun pa man, patuloy ka pa rin. Amen? Kasi nga, dumaranas ka ng trials. Kaya sabi po, blessed is the one who persevere under trials. Because having stood in the test, or he stood the test, that person will receive a crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Amen? Kaya yung mga testing, mga trials, mga persecution na pinagdadaanan mo ngayon, okay lang yun. Hello? It's an opportunity and privilege that one day, no, pag napagtagumpayan po natin yan, we will receive the crown of life. Kaya sabihin mo sa katabi, huwag kang sumuko. Hallelujah. Amen. Crown of life. Praise God. Oh, amen. Ano pa? Sabihin nga natin, dito po, crown of life pa rin. Pero tignan niyo po sa Revelation. May isa pang verse sa crown of life. Do not fear any one of those things which you are about to suffer. Again, suffering po ang context niyan. Kaya nga po, pag sinabi natin crown of life,
tatanggap ang mga mananampalataya na kung saan dumanas ng matinding persecution, trials, and testing, pero nanatili silang tapat sa Diyos. Kaya nga even kay Lord, sabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 12, "Blessed are you when people persecute you." Amen? Kapag kayo inaalimura, inaalipusta, dahil sa inyong pagsunod sa akin, mapalad kayo, sabi ng Panginoon. Kaya pala, dahil bibigyan tayo ng crown of life. Hallelujah. Amen. So, indeed, the devil is about to throw some of you into prison. Ito pa nga, sabi po ng Panginoon sa kanyang salita. No? That you may be tested and you will have tribulation 10 days. Okay? Minsan sa Bible, binibigay pa yung specific kung ilang araw kang magsasuffer, kung gaano kahaba yung suffering at testing mo. Okay? Sinabi po dito, 10 days tribulation. But be faithful until death. And I will give you the crown of... si Lord na po nagsasabi niyan. Sa hukuman ni Kristo, okay, ikaw dyan, anak, halika rito. Tanggapin mo yung crown of life, kukoronahan kita. Okay, alam niyo na kung sino yung mga yon. Ito yung dumanas ng matinding tribulation, testing, suffering, persecution, pero nanatili silang tapat sa Diyos. Kaya ma-identify mo na yung taong yon. Pagka-crown of life ang sinuot sa kanya ng Panginoon, matindi yung suffering nito nung nabubuhay sa lupa, pero nagpatuloy. Hindi niya pinagpalit si God. Hello. Hallelujah. Dilait-lait na nga tuloy pa rin siya. Crown of life yan. Amen. Crown of life. Next crown, ito naman. Akin na yan. Sabi mo nga, akin na yan siguro. Parang hindi ako dun. Mahina ako sa suffering. Mahina ako sa Madali akong gumib up, pastor Okay lang, relax ka lang. Baka ito sa'yo. Crown of glory. Hello? Crown of glory. Okay? Ang crown of glory, honoring humble spiritual leadership. Ang implication po niyan ay kapag ang tao, mananampalataya, binigyan siya ng crown of glory, ito ay meron siyang pag-honor sa mga leaders. Sa mga lingkod ng Diyos. Tignan niyo po, And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. So, ang context po ito ay sinasabihan ni Apostol Pablo yung mga elders, mga overseers, mga lingkod ng Apostol Pedro. Hindi Pablo. So, ayan po, Kaya, ang sabi po ni Lord sa kanila, ini-encourage po ni Apostol Peter itong mga leaders na ito, itong mga shepherds of the God's flock. Actually po, yan po yung devotion namin kahapon sa meeting po namin ng King Servant Leaders. Nag-meeting po kami kahapon. So, you will receive the crown of glory. Amen? Hello? Kaya even po sa Bible, hindi naman po ang mga leader, ang mga servant leaders, ang mga lingkod ng Diyos ay nagpapagalang, pero utos ng Diyos, igalang niyo yung mga lingkod ng Diyos. May gantimpala rin pala yun, pastor. Ay, opo. Hello? Kaya wag ninyong pagtulong-tulungan ang mga lingkod ng Diyos. Wag ninyong i-chismis. Hindi po ako nananakot, pero may reward. Biruin mo, ang Diyos kasama pala yan sa pagre-reward niya. Kapag yung lingkod niya na binigay niya para sa kanyang church o gawain, ay in-honor mo, nag-submit ka, nagpasakop ka, hindi ka nagrebelde, hindi mo chinismis, hindi mo nilabanan o kung ano-ano pa man ang pinagsasabi mo sa kanya, hindi mo siniraan. May reward din yun. Hallelujah. Amen. So, yan po, Next, crown of righteousness. Ano po ang implication ng crown of righteousness? Recognizing faithful living. Sabi ni Sister din kanina, yung mga Pharisee ay nagtatithe sila, binibigay nila, pero nakalimutan po nila yung katarungan. Okay? Sabi po doon, sa binasa po niya, mainam na gawin ninyo ang mag-tithes, pero wag naman ninyong kalimutan yung mahalagang bagay. Hello? Ang paggawa ng katarungan. Amen. Amen. So, ibig sabihin, si Lord Jesus, hindi siya against sa tithing. Sabi niya, mainam na gawin ninyo ito.
Hello? Hindi niya sinabing wag na kayong mag-tithes. Pero sabi niya sa mga Pharisee, although mali yung kanilang motibo sa pagta-tithes, kasi nga nagta-tithes nga sila pero gumagawa naman sila ng hindi makatarungan sa kanilang kapwa. Okay? Hindi sinabi ni Lord na wag na kayong mag-tithes. Sabi niya maganda yung ginagawa niyong yan. Kaya nga lang wag niyong kalimutan to. Yung gumawa ng katarungan sa iyong kapwa. Amen? Naintindihan po natin? Okay. So, sabi po ng 2 Timothy chapter 4 verse 8, now there is in store for me the crown of righteousness. Si Apostle Paul po nagsasabi dito, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and that not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Yan. Sabihin natin, crown of righteousness. Okay, nanatili kang tapat. Ikaw, alimbawa, tinanggap mo ang Panginoong Jesus, at dahil doon, sabi ng Biblia, ikaw ay naging katwiran ng Diyos. We will become the righteousness of God. Naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. At dahil doon, pinanghawakan mo yon, hindi ka na namuhay ng kasalanan, and then magsisisi, and then kasalanan, magsisisi. Unti-unti, ikaw ay lumalago. At yung mga kasalanan na dati na nagagawa po natin, unti-unti na nating na-overcome. Okay? Amen? Sino po sa inyo ang masayang-masaya pa kapag gumagawa ng kasalanan? Sino po sa inyo ang tuwang-tuwa ka pa kapag nagmumura? Okay? Sana wala naman na po Ibig sabihin, crown of righteousness na natili kang tapat sa pamumuhay. Yung kasalanan sa buhay mo ay bihira na lang makita. Parang ganon. Hindi naman yung perpekto. Nadudun pa rin, pero nakita mo talaga, ito yung mga taong mayroong matinding pagnanais na hindi sila makagawa ng kasalanan o paglabag sa kalooban ng Diyos. Sabi mo kasi katabi, ikaw ba yun? Hello? Marami pa rin mga Kristiyano na para bang okay pa rin sa kanila. Napaka-light pa rin sa kanila yung pagsisinungaling, parang okay pa rin. Parang hindi pa rin sila tinatablan, hindi sila nakukonsensya kapag sila nakakagawa ng kasalanan. Sabi nilang Kristiyano sila. Okay. Paano yun? Ginawa ka ni Lord na matuwid. Tinanggap mo na si Jesus, matuwid ka na. Pinawalang sala ka na. Ibig sabihin, pinawalang sala, wala ka ng kasalanan. Hindi ka na makasalanan. Amen? Ulitin ko ulit, pag sinabing pinawalang sala, sa harapan ng Diyos, wala ka ng kasalanan. Pero sa harapan ng tao, hindi ka na makasalanan. Sa harapan ng Diyos, hindi ka na makasalanan. Sa harapan ng tao, maaring nakikita nila, nagkakamali tayo. Pero sa harapan ng Diyos, di na tayo makasalanan. Yun po yung pinawalang sala. Matuwid na tayo sa harapan ng Diyos. Kahit tayo nagkakamali, sa harapan ng Diyos, matuwid tayo. Malinis tayo. Ulit-ulitin ko po ulit, yan ang problema natin dati. Yan ang problema natin kasi nga napasukan tayo ng tinatawag yung religious mindset. Okay? Amen? Di po ba, nung tayo mayroong religious mindset o religious spirit na kapag penetrate sa atin, kapag may nag-share ng Word of God, dahil alam mong may religion ka, parang, hindi akong sharean mo, dapat ang mga sharean mo, yung mga addict, mga drug pusher, kung ano-ano pa man, mga magnanakaw, mga tulisan, kung ano-ano pa man, ang tinuturo mong taong makasalanan. Pero yung taong yun, kailangan din niya. Di po ba pumasok sa isip natin na minsan, konti naman yung kasalanan ko, okay lang. Di po ba? May kausap po ako? Okay. So, alam niyo po kasi, ang problema natin, okay sa tingin mo yan. Pero ang problema natin, yung standard ng Diyos. Ang standard kasi ng Diyos, perfection. Righteousness. Holiness. So kahit sabihin mong kunti lang ang kasalanan mo, at yung paniniwala mo, tatanggapin ka sa Panginoon dahil kunti lang ang kasalanan mo, no way. Bakit? Ang standard ng Diyos, perfection, righteousness. Kaya ang kailangan lang natin talaga si Jesus. Maintindihan niyo po? Yan ang hindi alam ng... Ganon tayo dati.
Ganun tayo dati. Kapag sinishare tayo ng Word of God, feeling mo, hindi mo na kailangan yung Word of God. Dahil kunti lang naman kasalanan mo. Feeling mo, tatanggapin ka kay Lord, at tatanggapin ka ni Lord. Hindi, ang standard ni Lord. Walang kasalanan ang standard ni Lord eh. May kausap po? Okay. Next po. Crown of rejoicing. Ano naman pong implication yan? Celebrating spiritual growth. Okay? Hello? Sabi mo kasi ng katabi, kailangan mong lumago, kapatid. Huwag magpapatumpik-tumpik. Huwag kang makukontento, dalo ka lang ng Sunday, okay na. Hindi. Hanapin mo, uulitin ko po, binanggit ko po, yung sabi ni Sister Lynn, tinuro po niya sa Ephesians chapter 1, na dahil kay Kristo, tumanggap po tayo ng mga spiritual na pagpapala, nakaloob. Naintindihan niyo po nung Sunday? Amen? And then mayroon po siyang binanggit po doon sa Bible na tayo ay pinili na ng Diyos bago palighiain ang sanlibutan. Wala pa tayo, hindi pa nalilikha ang mundo, pinili ka na niya at ako. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Gusto ko pong sabihin, di po ba, na yung buhay mo, si Lord, yung kanya pong tinatawag na structure, yung kabuuan ng buhay mo. Tingnan mo yung buhay mo. Yung kabuuan ng buhay mo, alam na ni Lord, ito na, mayroon na siyang disenyo. Nung pinili ka na niya at pinili niya ako, ito na yung buhay mo na alam ni Lord. Ito na yung structure ng buhay mo sa Kanya. Ang gagawin mo na lang ay i-align mo yung sarili mo. Hello? I-align mo yung sarili mo. Kaya nga minsan, mayroon po tayong hinihingi sa Panginoon na hindi nangyayari o hindi po binibigay kasi hindi po yun kasama sa disenyo ng Diyos sa'yo. Hello? Hindi yun kasama. Okay? At ang maganda, magkakaiba po tayo ng disenyo ng Panginoon. Iisa yung design pero hindi tayo pare-pareho. Okay? Hindi ibig sabihin ng lahat ng tumanggap kay Lord Jesus, billionaire. Hindi yun yung disenyo ng Diyos. Na lahat ng tumanggap kay Jesus, milyonaryo. Hindi ganon. Hindi pare-pareho. May mga ilan, yun ang disenyo ng Panginoon. May mga ilan, yun ang disenyo ni Lord. Magkakaiba. Hello? Kaya sa paglago natin sa Panginoon, hello, makinig po. Sa paglago po natin sa Panginoon, ito po ang atin pong hinahanap. Yung ating spiritual growth, ay unti-unting nakikita po natin na maliwanag yung disenyo ng Diyos. Kaya kapag hindi ka lumago, hindi mo nakikita yung disenyo ng Diyos na noon pa man, pinili ka na niya at ako, wala pa ang mundo, pero pinili ka na niya, hindi mo makikita yon. What I mean, hindi magiging malinaw sa iyo yon. May kausap? Naintindihan po natin? Kaya it takes sa isang mananampalataya ang spiritual growth upang mas lalo mong makita ng mas maliwanag yung magandang disenyo sa iyo ng Diyos. Even before the foundation of the world, God chose you. Di po ba, makikita mo, halimbawa, ito si Ann, Sister Ann. Pinili na ng Diyos to. Wala ka pa, hindi ko panilikha. Halimbawa, hindi panilikha ng Diyos ang mundo, pinili ka na niya. So, ibig sabihin, ayon sa Panginoon, si Ann, ito na ang pagtingin ni Lord sa kay Ann. Finish na. Finish, perfect. Ito na siya. Ikaw naman, sa pamamagitan mo, Sister Ann, ito yung aalamin mo. So, kailangan mong lumago spiritual habang nandito ka upang makita mo yung disenyo ng Diyos sa'yo. May kausap? Kaya, kapag nakikita mo yon, ano yung impact sa'yo yon? Rejoicing. Iba pala talaga ako. Hindi ko pala kailangan na mag-pursue, mag-effort ng matindi para gusto kong gayahin si Piolo. Gusto kong gayahin yung mga taong sikat. Hey, mga kabataan, yung mga artista. Masyadong ina-admire, sigaw, sobrang tili. Hello? Pero yung ina-admire nila, kapag di niya tinanggap si Kristo, ang ina-admire mo pupunta sa impyerno. Sigaw ka ng sigaw, yan na ang tinutukan mo.
Sa cellphone. Eh yung taong ina-admire mo, ina-idol mo, pupunta sa impyerno kung hindi niya tatanggapin si Kristo. Ano na pala mo? Ang masaklap, baka magkasama pa kayo na pumunta sa impyerno. May kausap po ako. Mga nanay, tatay, turuan natin yung ating mga anak, ano man ang mangyari. Minsan kahit awayin tayo, okay lang, o masama ang loob nila sa akin, ituro natin. Hanggat nandoon tayo, hanggat nandoon po sila sa ating galinga o lingap, huwag tayong matakot na ituro. Kasi pagdating ng araw, baka sabihan ka rin ng Panginoon, no, anak, anong ginawa mo? Yung anak mo, wala ka yan yatang ginawa. Di ba? Nakita niyo po si Eli, sabi ni Lord sa kanya, yung mga anak mo, kinonsinti mo eh. Hello? Magulang po tayo. Hindi po pwedeng may alis sa atin yung magpaalala sa ating mga anak. Magdisiplina. Magtuwid, magturo. Pakinggan man nila o hindi, okay lang. May kausap po ako. So nakita po natin, crown of rejoicing. Celebrating spiritual growth. Okay? Ulitin po natin. Si Sister Ann, ang disenyo pala ng Panginoon sa kanya, halimbawa, okay? Ito pala, yung ayon sa perfect and finished na plan at disenyo ng Lord sa isang tao, okay? Supposed to be, halimbawa, sabihin natin si Lord, sinasabi niya na itong si Ann, ando doon na kasama niya sa disenyo yung mag-i-evangelism to. Hindi lumalago. So, hindi siya mag-i-evangelism. Hello? Kaya kailangan niyang lumago para makita niya yung plano ng Diyos sa kanya. Na noon pa man, hindi pa siya nilikha, hindi pa nilikha ang mundo, ito na yung plano ng Diyos sa kanya. Hello? Kaya nga dapat ang ating patuloy na prayer, Lord, hindi yung kung ano yung matanggap natin. Amen? Kundi kung ano yung pwede nating ma-contribute upang mas lalo nating makita kung yung role na dapat mong gampanan na umaayon dun sa disenyo ng Diyos sa buhay mo. Hello? Amen. Okay. Hindi natin nabasa yung verse na to. Therefore, we wanted to come to you, even I, Paul, time and again, but Satan hindered us. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? It's not even new in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming. So, ibig sabihin, sabi ni Paul, gusto kong pumunta dyan. So, lagi naman sinasabi ni Paul, makapag-impart ako ng spiritual gift. Si Paul, pag nagnanais na dalawin ang mga churches sa Thessalonians, ang kanyang number one purpose to impart spiritual gifts, para lumago kayo. Okay? Para makapag-impart ako ng inyong paglago spiritual. Kaya yung context po niyan, spiritual growth. Okay? Amen! Okay. And then ito yung last na crown. Ilan na po yung crown natin? Okay, 5. 4 kanina, ito po yung panlima. Incorruptible crown. Not giving up spiritual battles. Ito naman digmaan to, spiritual na digmaan. Hindi ka sumuko, hindi ka give up. Hello? Okay, sabi po dito, 1 Corinthians 9:25. Basahin nga po natin. 1, 2, 3! Amen. Now they do it to obtain a corruptible crown. Sabi diyan. Pero but we an incorruptible. Okay? Yung mga iba nag-strive po sila para magkaroon ng corona. No? Nagaling sa mundo. Pero tayo, sabi ni Apostol Pablo, tayo yung corona na tatanggapin natin not fade away. Hindi kukupas. Okay? Kaya parang ini-encourage niya yung mga Corinthian believers not giving up, tuloy-tuloy. Kahit may mga spiritual battles. Kahit may mga problema, tuloy tayo. Dahil yung corona na ating tatanggapin ay hindi kukupas. Hindi masisira. Amen! Okay. Ganun pala, Pastor, sa hukuman ni Kristo. Ang saya siguro. Sobrang saya, no?
Kahit wala kang crown, ang mahalaga doon ka. Hello? Pero siyempre, mas maganda rin kahit may crown, ano? Sa 5 crowns, kahit isa man lang. Hello? Hallelujah. So, nakita na po natin, hukuman ni Kristo, judgment seat of Christ, hukuman ng Diyos. Great reward, yan po ang mangyayari. Okay, tignan po natin to. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 3 verse 13, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom. Sabi nga natin, araw ng paghuhukom. Kanina, hukuman ng Diyos, hukuman ni Kristo. Meron si Pablo, binanggit po siya, 1 Corinthians chapter 3 verse 13, araw ng paghuhukom. Sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat araw ng paghuhukom. Tignan naman po natin to. Sabi mo sa iyong katabi, judgment is real pa rin. Okay. Ang titignan naman po natin, kanina, judgment is real, hukuman ni Kristo. Okay? The judgment seat of Christ. Anong audience? Believers. Ngayon, sa judgment na ito, okay, ang audience ay unbelievers. Ito po yung tinatawag po natin kanina na binanggit po ni Apostol Pablo na araw ng paghuhukom. Hello? Okay. So makikita po natin ano ibig sabihin ng araw ng paghuhukom. The Great White Throne Judgment. Sa White Throne Judgment o Great White Throne Judgment, ang audience, yung mga taong nag-reject kay Lord Jesus. So ibig sabihin, kilala mo, pero nireject mo. Bakit mo nireject? Hindi mo pinapasok sa puso mo. Paano mo nalaman na hindi pinapasok sa puso ng isang tao si Jesus? Hindi siya namuhay ayon sa pamumuhay na naaayon sa Panginoon. Hello? So, titignan natin, baybayin po natin. Ang tanong, 1, 2, 3, basahin natin. Okay. Sa White Throne Judgment, sino-sino yung mga hahatulan? Sabi mo kasi yung katabi, hawakan mo tainga mo, magkakaalaman na. Okay. Amen. Okay, tingnan po natin. Basahin po natin to. Pahayag chapter 20, verse 11. Bibilisan ko lang. Itong slide na to, marami to, pero mga verses lang po ito. Pagtiyagaan po natin dahil may blessing po ito. Okay? Pagkatapos nito, nakita ko ang isang malaking tronong puti. Yan, White Throne Judgment. Tronong puti. At ang nakaupo doon, naglaho ang lupa't langit. Okay? Minsan tingnan mo, tingala ka. Tingnan mo palibot. Langit, lupa. Anong mangyayari daw dyan? Naglalaho. Hello? Okay. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Bilisan natin. Next verse. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay. O, buhay pa tayo ngayon. Wala pa tayo dyan. Naging dakila at hamak. O, mayaman man, sikat. Okay, andyan yan sila. At binuksan ang mga aklat. Sabihin natin, mga aklat. Okay, ibig sabihin, marami yan. Okay? So, iba't ibang aklat po yan. Binuksan ang isa pang aklat. Ang aklat ng buhay. Okay? So, isa nang makikita po nating aklat doon sa kaharian ng Diyos ay aklat ng buhay. Kausap po. And then sumunod, hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa batay sa nakasulat sa mga aklat. So aklat ng buhay, yung mga aklat, lahat ng tao na nabuhay sa mundo, nakasulat doon yung ginawa natin. Lahat ng ginawa mo, ginawa ko, nakasulat doon sa mga aklat na yon. Kaya pala mga aklat. Kaya sabi po dyan, hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa. Kaya lahat ng ginawa mo, kahit ikaw lang nakakaalam, alam ng Diyos yan, nakasulat yan. May kausap. Di po ba? So ganyan po ang White Throne Judgment, no? Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Sa dagat, siguro marami yung namatay sa dagat, ano? Okay, iniluwa niya. Lahat ng mga namatay sa dagat, niluwa. Okay? Iniluwa din ng kamatayan at daigdig ng mga patay, ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga... Okay. Di po ba? Okay.
Pagkatapos itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay malawang kamatayan. Kaya pala kapag ang tao namatay, hindi tinanggap si Lord Jesus, huwag dapat ilagay na rest in peace. Kasi hindi pa rin siya magkakaroon ng peace pag di niya tinanggap si Lord Jesus. Ay kausap po. Pangalan, no? Ang sino bang, ito na. Ano yung isang aklat kanina? Okay. At mga aklat, ano yung mga aklat na yon? Nakasulat lahat ng ginawa natin. Tingnan niyo ba, ha? Verse 15. Ang sino mang hindi nakasulat sa pangalan ng aklat ng buhay, anong gagawin sa kanya? Kaya the moment na tinanggap mo si Lord Jesus ng buong buo, totoong totoo, isang bagay ang mangyayari. Yung pangalan mo, isusulat sa aklat ng buhay. Kaya lahat ng pangalan ho natin nakasulat sa aklat ng buhay. Kung si Jesus nasa puso natin. Kaya kapag tinignan, pangalan mo, no? Andy Santiago. Meron. O hindi itatapon sa impyerno. Praise God. Amen. Hallelujah. Pahayag 21 verse 8. Ito na po, sino-sino yung mga pupunta ron? Okay, ito na. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, ito yung mga duwag, ito yung mga hindi pinaglaban si Lord. What I mean, hindi na natiling tapat. Dumating ang persecution, give up sila. Naduwag sila. Okay? Mga taksil, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam. Tignan po natin, ang laging highlights po dyan sa mga babasahin natin, ang laging highlights dyan ay yung sumasamba sa Diyos-Diyosan. Naglalasing, nakikiapid. Mababasa po natin sa mga sunod-sunod. Sumasamba sa Diyos-Diyosan sa lahat ng sinungaling, ang magiging bahagi nila sa lawa ng nagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ito po yung tinatawag po nating white throne judgment. Pag sinabing white throne judgment, ang audience dyan, unbeliever. Kasi ang mga believer nasa harapan ng hukuman ni Kristo. Naintindihan mo natin? Okay. Next, tingnan po natin to. Okay. Galatians chapter 5 verse 19 and 21. Sino-sino yung mga hatulan? Sino-sino yung mga tao na haharap sa white throne judgment na unbeliever? Hindi may kakaila ang gawa ng laman. Andyan ulit yan. Pagkikiapid. Sabi ko sa inyo, lagi yan. Kahalayan at kalaswaan. Andyan ulit, verse 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pangkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagagalit, at kasakiman. Pagkampi-kampi, at pagkabahagi. Okay? Galatians chapter 5, 19 and 21 tuloy. Pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas sa pagsasaya. At iba pang tulad nito, muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito'y hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Meron pa bang naglalasing dito, uminom ng alak? Wala na. Ito, kapag tinuloy-tuloy mo yan, kapatid, sabi ni Lord, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito, hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Sino-sino yung mga hatulan? 1 Corinthians 6:9. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Again, ang mga nakikiapid. Yan niyo po. Hello? Again, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Magkakaibang verse po yan, ha? From Revelation, Corinthians, Galatians, andyan dyan po lagi yun, madalas na highlights. Nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalon niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o sa kapwa babae. Alam niyo, usapan po namin kahapon din sa servant leaders, at even sa ang dami nito, dumadami nito talaga to. Hindi po natin ito hinahatulan, pero nakaka-alarma. Maraming mga kabataan. Pero again, ipag-pray po natin sila. At kapag hindi sila nagsisi, hindi sila pwedeng tanggapin ng Diyos. Pero kung magsisisi sila, tatanggapin sila ng Panginoon. Hello, may kausap po.
Kaya kung sino man po sa ating pamilya ang mayroon pong ganito, ipag-pray mo lang. Walang imposible sa Panginoon. Kapatid, di natin sila hinahatulan. Ang salita ng Diyos ang hahatol. Ang Diyos ang hahatol. Ang hahatol sa hukuman ni Kristo, ang Diyos pa rin. Ang hahatol sa white throne judgment, ang Diyos pa rin. Hello? Nakikipagtalik sa kapwa lalaki at sa kapwa babae. Tignan po natin ito. 1 Corinthians chapter 6, 10 and 11. Magkaibang verse po yan. Kanina, kita po natin. Verse 9 and then 10, 11. Nagnanakaw, sakim. Kasama ulit yun, naglalasing. Hindi talaga tatanggapin yun sa Diyos. Ay, sa kaharian ng Diyos. Nanlalait sa kapwa. Okay. Alam niyo po, bakit kasama yung nanlalait sa kapwa? Hindi tatanggapin. Pupunta sa impyerno nanlalait sa kapwa. Kasi ang equivalent po noon, pag nilalait mo ang kapwa mo, nilalait mo ang Diyos. Bakit, pastor? Hindi naman siya nilait ko. Sino ba lumalang sa nilait mo? Sino ba lumikha doon sa nilalait mo? Hello? Okay. So, tingnan niyo po, nandaraya at walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Di ba? Pwedeng magbago. Sabi mo si katabi, pwedeng magbago. Ganyan tayo noon eh. Halimbawa, ako man, halimbawa lang, bakla ako. Ganyan ako dati, pero pwedeng magbago, sabi ni Apostol Pablo. Ganyan kayo noon, pero iba na ngayon. Halimbawa, tomboy, pwedeng magbago. Hello? Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, nalinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong, mabiruin mo yun, banal. Banal. Amen. Ayan na po yung word. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay, sino-sino yung mga hatulan? Alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong, again, nakikiapid, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, ibig sabihin kasi ang kasakiman, idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan, halimbawa, itong laptop, okay, o itong bagay na ito, itong sasakyan, itong bahay, kung ano-ano mang material na bagay, ng higit na mahalaga kaysa sa Panginoon, isang pagsamba ng Diyos-Diyosan. Basta't isang bagay na higit mong pinahalagaan kaysa sa Diyos, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pastor, wala namang ribulto doon eh. Hindi, ang ribulto doon, yung bagay. Yung laptop na maganda, yung cellphone na maganda, yun ang ribulto doon. Mas mahal mo ng higit kaysa sa Panginoon. Hello? Even sa tao, even po sa tao, pag may nahal mo ng lubos ang isang tao kaysa sa Diyos, pagsamba sa Diyos-Diyosan yun. May kausap? Amen? Okay, 5:11, 1 Corinthians, ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamahan ay ang mga nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit nakikiapid. Sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing at nagnanakaw. Ni huwag kayong makikisalo sa mga ganyang uri ng tao. Ibig sabihin po ni Pablo yan, hindi yung iiwasan mo. Ibig sabihin po niyan ay huwag mong gagayahin yung kanilang ginagawa. Okay, amen. Ayan po yung mga hahatulan. John chapter 3 verse 5, sagot naman ni Jesus, tandaan ninyo. Sabi niya, ang sinasabi kong ito, maliban ng isang tao ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So ang pinaka-bottom line po dyan sa isang tao, magsisi, tanggapin si Jesus upang siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi siya pupunta sa impyerno, lawang apoy o pangalawang kamatayan. Yan po yung mga hahatulan. Okay? 2 Peter, Pastor, gusto ba ito ng Diyos? Natutuwa ba ang Diyos? Hindi. Kasi ang sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, basahin nga po natin 1, 2, 3. Malinaw po. Hindi po gusto ni Lord na ang tao mapunta sa impyerno. Magsisi lang sila.
tanggapin si Jesus, sumunod sila, hindi sila mapapahamak. Amen? Praise God. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Explain ko lang po ito. No po. Hindi ko na po dapat sama to pero gusto kong isama to. Para maintindihan po ninyo kung ano yung pangyayari sa hinaharap. So, ito po yung atin pong tinatawag na present church age. Tayo ngayon, church age. Ano po? So, ang ating paniniwala sa Soul 1, School of Leader 1, ang ating paniniwala, pre-trip tayo. Okay? Pag sinabing pre-trip, pre-tribulation, bago dumating yung Great Tribulation, 7-year Great Tribulation, bago dumating yon ang church. Okay? Pag sinabing church, hindi lahat tayo maari. Pag sinabing church, yung talagang sa puso niya, nananahan si Kristo. Yun ang church. Amen? Okay? Kaya tignan mo yung katabi mo. Okay, yan. Kapag yan, nananahan si Jesus dyan sa puso na yan, kasama yan sa rapture. Okay? So, bago dumating yung matinding paghihirap, ibig sabihin ng Great Tribulation, dito sa mundo, maghahari pansamantala ang kasamaan sa pangunguna ng Antichrist under the influence of Satan. Okay? Kita po natin. Kaya dito, bilang Kristiyano, hindi po pwede yung linggo-linggo ka lang nagsisimba na alam mo pagka Sunday, simba lang, ganun lang. Simba, ganun. Hindi ganun. Hindi ganun. Amen? Hindi lang po ganun. Maganda yon pero hindi lang po ganun. Naintindihan po natin? Naintindihan? Okay. So, ano mangyayari? Rapture. Blink lang yon. Isang kisap mata. Twink. Di ba? Blink. Sa isang kisap mata, irarapture ang church. Okay? And then, anong mangyayari? Pag nandoon na tayo, yan na po yung tinatawag nating judgment seat of Christ. Ano po mangyayari dyan? Sino po yung mga audience dyan? O, yung mga ni-rapture. Yung mga ni-rapture. So, doon sa heaven, ang mangyayari ay awarding. Distribution of rewards, evaluation. Yan po yung ating judgment seat of Christ. Hello? Amen? Nakita po natin, sa lupa, anong nangyayari? The beginning of sorrows. Nagsisimula na maghirap ang mga naiwang tao dito sa mundo. Hello? 3.5 years. And then, pagpasok ng another 3.5 years, ito na yung napakatinding paghihirap. Pastor, sa tingin niyo po may maliligtas pa dyan? Meron. Nasa kanila. Kasi nga, ang mangyayari dyan, force worship. Force, persahan, tatatakan ka ng 666. Kapag hindi ka nagpatatak at sinabi mo, Lord, di ako magpapatatak, ando dyan ka, halimbawa, kasama ka, naiwan ka, Great Tribulation. Okay? So, pag wala kang tatak, di ka makakabili ng anumang pagkain. So, basta't hindi ka natatakan ng tatak ng kaaway at pinili mong mamatay, kahit nagutom ka na, dahil sinabi mo, Lord, hindi, ikaw pa rin ang kinikilala ko. Maliligtas ka. Okay? Pero kapag ikaw ay bumigay, dahil minahal mo ang buhay mo, samantalang pinagpalit mo na ang Panginoon, nireject mo si Lord, hindi ka maliligtas. Pero, again, uulitin ko po, pahirapan po to. Hello? Sabi nga ng aking anak na panganay, Dad, meron pa bang maliligtas doon? Sa tingin ko, mayroon naman. Nasa ano yun? Sa grace pa rin ng Panginoon eh. Di po ba? Yung mga maiiwan, ang sabi ni Lord, ang gusto pa rin niya ay ano? Si Lord, ang matters pa rin sa kanya ay kaligtasan. Yung grace pa rin. Pero, kasama pa rin yung desisyon ng tao. Okay? Kung hindi ka nagpatatak, at yung parang sa ano yan parang sa Great Tribulation, yung mga taong naiwan, parang deny Christ or die. Parang gano'n ang style. Kapag I die, maliligtas ka. Pero kapag sinabi, I deny Christ, hindi ka papatay. Di ba? Nakukuha niyo po?
Great Tribulation eh. Okay? Okay. Ano pa nangyayari sa heaven? Nandun na tayo. After distribution of rewards, marriage supper of the Lamb. Ikakasal po ang church sa bride, as a groom, si Lord Jesus. Magkakaroon ng napakalaking piging at pagdiriwang. Kasi ang church tayo po ay bride. Si Lord Jesus ang groom. O biruin mo yon, ikaw ang pipili. Kung gusto mong nasa taas ka na o nandito ka sa Great Tribulation. Kaya yung mga patumpik-tumpik na Kristiyano, malamang hindi po ako nananakot. Baka hindi kayo makasama sa rapture. Ganito po kasi kasimple sa akin. Kung ako po, personally, genuine kong tinanggap si Lord Jesus, ano pa ang dahilan bakit pa ako magpapatumpik-tumpik? Ba't di ko pa seryosohin? Naiintindihan niyo po? At kung tinanggap mo talaga naman si Lord Jesus bilang genuine, itutulak ka naman niya, igaguide ka niya sa matinding pagnanais na ikaw ay lumago. Hello? Amen? Okay. And then, sumunod, pagkatapos, si Lord Jesus, babalik. Babalik dito sa lupa. Ito yung tinatawag nating millennial reign. Okay? Susugpuin niya lahat ng kasamaan. Lahat ng yung mga antichrist, yung mga yung kampon ng demonyo, tatalian. And then, pagkatapos, magre-reign po ang Panginoong Jesus. Magre-reign. Kaya nga, ayon po sa mga Bible scholar, may mga, dito kasi yung mga nandito sa taas, kasama ng Panginoon na magre-reign dito sa lupa, mga glorified body na yun eh. Kaya, kung may maliligtas sa Great Tribulation, mix. Kung yung abutan, yung mga iba talagang namatay, hindi sila gumib up, namatay sila, makakasama pa rin sila doon. Pero yung mga pagbaba ng Panginoon, may mga nananatiling parang uugod-ugod na. Sabihin nating parang malapit nang mamatay, pero dinatnan sila ng pagbabalik ng Panginoon dito sa lupa. Kasi maghahari ang Panginoon dito sa lupa eh. Okay? Doon po niya wawasakin lahat, igagapos lahat ng mga kasamaan. Okay? So makikita po natin, and then pagkatapos po ng millennium, final judgment. Ito po yung final judgment, ito yung white throne judgment. And then pagkatapos ng white throne judgment, wala na, eternity na tayong lahat nandoon sa kaharian ng Diyos. Hindi yun ang ating katapusan. Okay? Tuloy-tuloy pa rin tayo. Kaya lang masaklap yung mga nasa pangalawang kamatayan sa impyerno, eternal na rin sila doon. Tayo, eternity with Christ, with God, sila, eternity in hell. Napakasaklap kapag gano'n ang tao. Hello? Diyan pa ba kayo? Okay. Kaya balikan po natin. Balikan natin yung, alam niyo first Sunday natin, balikan natin to. Malakay chapter 3. Naalala niyo to, first Sunday? Naalala niyo po? Sinabi pa ng Panginoon, masasakit ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pero tinatanong ninyo, ano ang sinabi naming masakit tungkol sa inyo? Ito yung mga taong sabihin nating nag-reject sa Panginoon. Ito yung mga taong nag-happy-happy talaga sa buhay. Hello? Ito yung mga taong wala talagang interest sa Diyos. Hindi minahal ang Panginoon. Dahil yung paniniwala nila, na kapag uminom ka ng alak, normal lang yan eh. O dahil yung paniniwala nila na yung kasalanan na nagagawa nila, patatawarin ng Panginoon. Uulitin ko po ulit, ang standard ng Diyos, mataas. Hello? Mataas. Ibig sabihin, kabanalan, katwiran, walang kasalanan. Ang tatanggapin ng Diyos sa kanyang kaharian, walang kasalanan. Paano mangyayari yun? Paano tayo makakapasok? Kaya nga si Kristo lang kailangan natin. Siyang walang kasalanan. Siya ang magdadala sa atin. Dahil kay Kristo, ituturing tayong matuwid at walang kasalanan sa harapan ng Diyos Ama. Kaya kapag wala si Kristo, kahit isa lang nagawa mong kasalanan, kahit isa lang,
Sa buong buhay mo, isang kasalanan lang nagawa mo. Kung wala pa rin si Kristo sa'yo, hindi ka tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Kahit isang kasalanan lang nagawa mo. Amen? Okay, so ito po, tingnan po natin. Balikan po natin to. Hindi ba't sinabi ninyo walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos? Ano ba ang mapapala natin kung susundin natin ang kanyang mga utos? Ano ang mapapala natin kung ipapakita natin sa Diyos na nalulungkot tayo at nagsisisi sa ating mga kasalanan? Maaring itong mga taong to, pag di sila nagsisi, nandoon na sa impyerno. No? Masasabi pa nga natin, mapalad ang mga taong mayabang. Sabi nila. Sapagkat sila na gumagawa ng masama ay umuunlad. Ayon sa pamantayan ng mundo, umuunlad sila, dumadami pera nila, dumadami kayamanan nila, material na bagay. Hello? Kahit sinusubukan nila ang Diyos, hindi sila pinaparusahan. Talaga? Talaga? Yan yung nabasa natin ng mga sa white throne judgment. Anong gagawin ng Panginoon sa kanila? Pagkatapos nag-uusap-usap ang mga taong may paggalang sa Panginoon. Ito na yung halimbawa tayo, isang bahagi ng gawain ng Panginoon. Yung Glow Church, Glow Family. Usap-usap sila. Then sabi ni Lord, narinig ng Panginoon ang kanilang pag-nag-uusapan. Ang kanilang pangalan ay isinulat sa aklat na nasa harapan ng Panginoon. Para maalala niya silang mga may takot at kumikilala sa Kanya. Hindi lang Glow Church, lahat ng mga churches na si Jesus ang sinusunod, amen, si Jesus na nanan sa kanilang puso, namuhay sila, sumusunod, naglilingkod sila sa Panginoon. Hindi lang tayo. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan, magiging akin sila sa araw ng paghatol ko. Ituturing ko silang isang tanging kayamanan. Hindi ko sila parurusahan. Amen. Tulad ng isang amang hindi nagpaparusa sa anak na masunurin. At muling makikita ng mga tao ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama. At ang pagkakaiba ng naglilingkod sa akin at ng hindi. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya itong mga dati na nagsasabi nito, darating ang araw, haharap po sila sa white throne judgment. Haharap sila. Lahat ng mga pinagsasabi nila, i-evaluate yun ni Lord, hahatulan ni Lord. Lahat ng kanilang ginawa, hahatulan. At kapag nandoon na sila sa white throne judgment, ibig sabihin yon, proclamation na lang ng Diyos para itapon sila sa impyerno. O dalhin sila sa impyerno. Pero kapag ikaw ay humarap sa hukuman ni Kristo at ng Diyos, maganda yon. So nakita po natin yung pagkakaiba, mga kapatid. Okay. So, basahin po natin to. Hebrews 6:10 and 11. For God is not unjust so as to forget your work and the love which you have shown toward His name by having served and by still serving the saints. And we desire that each of one of you demonstrate the same diligence so as to realize the full assurance. Sabihin natin, realize the full assurance. Grabe. Of hope until the end. Amen. Hallelujah. So, how can I position myself to receive great rewards? Sa verse na yon, na binasa po natin sa Hebrews chapter 6, makikita po natin. Number 1, discipline. Isa po ako. Discipline. Pagka inalis mo yung disiplina sa buhay mo, Kristiyano ka na at inalis mo yung discipline. Ano yung discipline? Alam nyo, kapag mayroon kang discipline towards prayer, ano man ang maranasan mo, magpipray ka. Kung mayroon kang discipline sa buhay mo, na tinalaga mo talaga, dinisiplina mo ang buhay mo, hindi ko pwedeng hindi basahin to araw-araw. Disiplina. May kausap po. Pag hindi mo i-discipline yung sarili mo, buhay mo, bilang mananampalataya, na tuwing linggo,
hindi akin to, kay Lord to. Lahat naman ng araw, pero itong linggo, pinili to ng Diyos, tinalagay ito ng Diyos upang kami na mga anak niya magtipon-tipon. Discipline. Amen? So this discipline aren't about earning rewards, but about growing closer to God and becoming more like Christ. Amen? Si Paul, lagi niyang sinasabi, dinidisiplina ko ang aking sarili. Okay? Tinitrain niya, ini-equip niya yung sarili niya sa mga spiritual na bagay. Hello? Kapag napabayaan mo yung pagdidisiplina sa buhay mo, sarili mo sa mga spiritual na bagay, mahihirapan tayong mai-position yung ating sarili na tumanggap ng mga gantimpala. Kaya nga pag sinabing discipline, work. Di ba? Nakuha niyo po? Amen? Ang Diyos, sa Tagalog, ang ganda po nito sa Tagalog. Basahin ko lang po sa Tagalog, sa Hebrew chapter 6. Maganda po sa Tagalog to. Yan niyo po saglit. Basahin ko lang sa Tagalog. Makatarungan ang Diyos. Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa. For God is not unjust so as to forget your work. Sabihin natin, work. Ayan. Di po ba kapag ikaw may trabaho, kailangan disiplinahin mo yung sarili mo? Anong oras ng pasok mo sa office o sa trabaho? Kailan, di ba? Bahagi na yun ng pagdidisiplina. Kailangan kung ang pasok mo sa office alas 8, dapat gigising ako ng alas 7 o alas 6. Hello? Bakit? Kailangan mo ng disiplina kasi mayroon kang work. Bakit kailangan mo ng disiplina sa spiritual na buhay? Anak ng Diyos ka, may responsibility ka. May trabaho ka. May kausap po. Amen. Kaya sabi ni Lord dito, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa. Sumunod, at ang pagmamahal na inyong pinakita at hanggang ngayon pinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang. Birayin niyo po yun. Pag sinabi ni Lord na hindi niya malilimutan, ibig sabihin niyan, anong nasa isip natin? Gagandimpalanan ka niya. Hello? Amen? Kaya makikita po natin yan, how can I position myself to receive great rewards? No? Discipline. Sabihin natin, discipline. Disiplinahin mo ang buhay mo sa mga spiritual na bagay. Ibig sabihin, wag mong pababayaan yan. Ang prayer, hello, ang devotion mo sa Word of God, ang worship, ang fellowship, ang pagdalo sa gawain, ang mga equipping, mga training, mga mentoring, discipleship, huwag mong pababayaan yan. Hello? Amen? Kasi kung saan mayroon kang disiplina sa isang area ng buhay mo, sa spiritual, tiyak, lalago ka. Isang susi ng paglago spiritual, disiplina. Hello? Amen? Number 2, sacrifice. Sacrifice. Sabi mo kasi ang katabi, may sakripisyo sa paglilingkod sa Diyos. Di ba sinabi, love? Pag sinabing love, sacrifice yan. Lust is about satisfaction. Love is all about sacrificing, serving, surrendering, sharing, supporting, and even suffering for others. Sacrifice. Most love songs are actually lust songs. Binabanggit po dito, yung lust, yung flesh, ang binibigay niyan satisfaction. Pero yung sacrifice, binibigay niyan serving, surrendering, sharing. Okay? Kita po natin. Magkapatid po lagi yan, yung love at saka sacrifice. Yung pag-ibig na walang sacrifice, hindi pag-ibig.
Amen? Halimbawa, pumunta ka dito sa church, sa inyong lugar, may baha. Okay? Pero, ang unang naisip mo, mahal ko si Lord pupunta ako. Pero may baha, pumunta ka pa rin, sacrifice. May kausap po. Amen. Hallelujah. Kaya magkasama po yun. Kaya pag nakay Kristo ka, hindi pwedeng mawala yung sacrifice. Kaya pag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, hindi kasama lagi yung sacrifice. Hello? Okay. I-position mo yung sarili mo. Pangatlo, consistency. Still serving. Kaya sabi ni Lord, hindi niya makakalimutan yan. Ano yung hindi niya makakalimutan? Ng inyong ginawa. Ano pa ang inyong pagmamahal? Ano pa ang inyong paglilingkod? Ang sabi nga dyan, still serving. Amen? So, consistency doesn't mean perfect, but it's a key to success. Nakapagsimula ka, hindi mo tinuloy, wala kang mapapala. Hello? Amen? It tie up with 3 words. Pag sinabi po natin consistency, focus, fight, finish. Amen? Kaya sabi po ni Lord, ang mananatiling tapat hanggang wakas, siya maliligtas. Consistency. Ang mananatiling tapat hanggang wakas, sacrifice. Ang mananatiling tapat hanggang wakas siyang maliligtas, kailangan, responsibility. May trabaho, may misyon, may assignment. Yan ang buhay Kristiyano. Hindi po yung hindi po yung dumalo lang tayo ng Sunday, umupo, hindi pagkatapos, wala na. Yun lang ang ating gagawin. Hindi po. Gagamitin ka ng Diyos. Doon lang po mahahayag ng maliwanag sa buhay mo ang kapangyarihan ng Diyos kapag ikaw ay pumayag, hinanap mo ang buhay mo, naintindihan mo na ako anak ng Diyos, gagamitin ako ng Diyos. At dahil sa paggamitin ako ng Diyos, mararanasan ko ang kanyang kapangyarihan. Hello? Amen? Kasi sa totoo lang, di po natin kayang gawin. Maliban sa kapangyarihan ng Diyos na kikilos sa atin. And the power of God is the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. And then sabi po ni Lord, Revelation chapter 3, verse 11. This is a challenge to each and every one. Amen? Sabi po niya, basahin nga po natin, sabay-sabay, 1, 2, 3. Ano sabi ni Lord? Malapit na akong dumating, anak. Panghawakan mo kung ano yung tinanggap mo na binigay ko sa iyo. Upang walang pwedeng kumuha yung corona na mayroon ka. Sabi mo kasi nga tayo, malapit na talaga. Praise God. Hallelujah. Jesus coming soon. Sino po sa inyo ang natutuwa na malapit nang dumating si Lord? Yung iba yata parang malungkot. Pagka medyo malungkot at natatakot, isa lang ang ibig sabihin niyan. Hindi ka pa handa. Pero binibigyan ka pa rin ni Lord ng pagkakataon na ihanda mo ang muling pagbabalik ng Panginoon. Ihanda mo ang sarili mo. Yan po yung ating pinaghahandaan, kaya tayo nagpapatuloy. Dahil gusto ni Lord na datnan niya tayo na nananatiling tapat sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Praise God. To God be the glory. Pwede ba nating awitin po itong awiting to? Isang paalala ulit sa atin ng Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
sa worship team natin, si Abisha. Mga minamahal na kapatid, saan mo gustong humarap na hukuman? Ang hukuman ni Kristo o ang white throne judgment? Di ba nakita po natin, judgment seat of Christ, and then the white throne judgment. The judgment seat of Christ, believer. The white throne judgment, unbeliever. Saan po natin gustong humarap? Ito po yung challenge at hamon sa bawat isa. Kapatid, huwag mong sayangin ang oras. Huwag mong sayangin ang buhay na binigay sa iyo ng Panginoon. Gamitin mo ang bawat araw na binibigay sa iyo ni Lord para sa Kanyang kapurihan. Lagi kang manalangin. Lagi kang maglingkod. Lagi kang sumunod. Lagi kang magpakatatag. Dahil alam mong malapit nang dumating ang Panginoon. Sa mga hirap na tinitiis mo, sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo, pagdating ng araw, gagantimpalanan ka ng Diyos. Hindi masasayang ang lahat ng ginawa mo para sa Panginoon. Are you ready now to praise the Lord? Hallelujah. Come on, church, sing it together. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all His commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all His commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? For the last time, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Narapit ka na ang iyong pagdating. Aharap kami sa iyo, mararanasan namin ang iyong kaluwalhatian. Lahat po ipikit natin ang ating mga mata. At sa pagkakataong ito, hayaan mo na sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, nakatayo ang Panginoong Yesus sa inyong harapan. At ito yung kanyang nais
na tanungin, anak, ready ka na ba? Ready ka na ba? Na humarap sa akin. Anak, ginawa mo ba ang aking kalooban? Anak, nais kong makasama ka sa aking kaharian. Mga kapatid, mahirap minsan ang maglingkod at sumunod sa Panginoon. Nabasa po natin sa banal na kasulatan na tayo'y lalaitin, na tayo'y kasusuklaman, na tayo'y minsan maparusahan. Galit sa atin ang mga tao nang walang dahilan. Pero lagi mong alalahanin, bago mangyari ito sa iyo, nangyari na sa ating Panginoon na pinaglilingkuran. Opo, masakit minsan isipin na mismong pamilya pa natin ang lumalait sa atin, ang humahadlang sa atin, ang nagpipersecute sa atin. Pero kapatid, ang lahat ng yan, ang lahat ng mga hirap at sakripisyo na ginawa mo alang-alang sa pagsunod mo sa Panginoon, darating ang araw sa hukuman ni Kristo, ibibigay niya ang koronang gantimpala. Kaya sa oras na ito, mga minamahal na kapatid, marami mang tao ang nagsasabi, wala tayong mapapala, wala kayong mapapala sa paglilingkod sa Diyos. Yung ginawa niyong pagpapalakpalakpak, pagsisigaw, paglilingkod, wala yan. Maaring ganyan, sabihin nila. Pero kapatid na minamahal, nalaman mo ang katotohanan. Na darating ang araw, magkikita ng mga tao ang pagkakaiba na naglilingkod sa Diyos at hindi naglingkod sa Kanya. Kaya magpatuloy ka. Magpatuloy po tayong lahat. Dahil dakila ang gantimpala ng Panginoon. Are you ready now? Hallelujah. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His way? Are you keeping all His commandments that He gave? Are you ready now to praise the Lord? Yes, Lord, we are ready. Lahat ng handa na awitin ito. Hallelujah. Yes, Lord, we are ready for your coming. Yes, Lord, we are ready to face you. Hallelujah. Are you keeping all His commandments that He gave? Are you ready now to praise the Lord? Are you ready now to face Jesus?
Dakilang Ama, salamat sa katotohanan na minsan pa sa oras pong ito, ipinaalam mo sa bawat isa. Naririto po kami upang patuloy na magpasalamat sa kung ano ang ginawa mo sa aming buhay. Lord, tulungan niyo kaming makapagpatuloy. Holy Spirit, patuloy, Panginoon, na i-empower po kami sa mga gawaing paglilingkod. Bigyan niyo po kami lagi, Panginoon, hallelujah, ng espiritual na disiplina. Tulungan niyo po kami lagi, Panginoon, na magsakripisyo. Tulungan niyo po kami lagi, O Diyos, na may pagpatuloy at patuloy na gagampanan at gagawin ang inyong gawaing pinagkatiwala sa amin. Itaas po natin ang ating mga kamay. Dakilang Ama, andito ang inyong mga tinatakan. Andito ang mga tinubos ng iyong banal na dugo, na pagdating ng araw, aharap sa iyong hukuman upang tanggapin ang mga gantimpala. Na pagdating ng araw, aharap sa iyo, Panginoon. At ngayon pa lang sinasabi po namin, bilang pagtaas ng aming mga kamay, Lord, nakahanda kami. Sa biyaya mo dabag at tulong, nakahanda na po kami sa iyong muling pagbabalik. Aming kinasisabikan na iniintay ang dakilang araw na kami ay kuhanin mo, Panginoon, at dalhin sa kung saan ka naroon, sa iyong trono ng kaluwalhatian. Lord, aming dalangin ang aming mga mahal sa buhay. Nais din po namin silang makasama. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Gumamit ka ng mga tao at patuloy naming ipanalangin na sila man, O Diyos, ay makakilala sa katotohanan ng aming tinanggap kay Kristo. Mga salita mo, God, Holy Spirit, ay patuloy na i-convict sila at sila'y mga pagsisi, sila'y tumalikod, sila'y manumbalik. Hallelujah! Upang nang sa ganon, maranasan nila ang dakila mong kaligtasan. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, ang bawat pamilyang nandito. Salamat po sa iyong patuloy na presensya. At ikaw po ang patuloy na magkaloob at magbigay. Tulad ng patuloy mong ginagawa, hindi mo kami pinagkukulang. Hindi mo kami pinapabayaan. Pinaparanas mo lagi, Panginoon, ang kagalingan, katagumpayan, kapayapaan at kagalakan sa gitna ng mga paghamon sa buhay. Nananatili kang tapat na aming Diyos. Nananatili ka, Panginoon, ang iyong presensya. Pinapadama mo sa bawat isa at bawat pamilya. At ngayon, Panginoon, bilang iyong lingkod, ang mga kapatid na nandito, na nagsisipagpatuloy at patuloy na nagtatapat, naglilingkod at nagnahangad na patuloy, Panginoon, na matapos ang pinapagawa mong misyon sa aming buhay. At pagkatapos ay mga dakilang gantimpala. Lord, pagpalain mo ang bawat isa. Hayaan mo na patuloy mong buksan ang durungawan ng langit, kaligtasan sa pamilya, pagpapalang espiritual, mahabang buhay, buhay na may layunin, buhay na patuloy na nagtatagumpay, buhay na patuloy na daluyan ng pagpapala sa ibang tao, buhay na patuloy, Panginoon, na iyong kinalulugdan at patuloy na naglilingkod, nagpaparangal sa iyong pangalan. Tanggapin naming lahat ang rumaraga sa mong pagpapala. Tanggapin naming lahat ang iyong tumitinding presensya. Tanggapin naming lahat ang iyong apoy ng banal na Espiritu Santo na siyang tatak ng aming tagumpay, upang ano man ang gawin ng kaaway ay hindi kailanman, Panginoon, magtatagumpay sa aming buhay at pamilya. Maranasan naming lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Lahat ng tatanggap at gagantimpalanan ng Diyos at haharap sa hukuman ni Kristo. Pagdating ng araw ay sumigaw ng matagumpay na Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Tayo po ay pinagpala ng Panginoon. At minsan pa, habang natin inaawit itong kantang to, pwede po bang puntahan natin ang ating mga
Hello po.